tayo. Nang hamupo na ang katuwaan, inutusan ni Huang Huifan ang iba na paghatian na ang mga nakuha nilang loot. Pagkatapos, mariing inutusan ni Huang Huifan si Ziking na sumama sa kanya, kasabay ng kanyang pinsan. Sumunod naman si Ziking at lumayo sila sa grupo patungo sa liblib na bahagi ng isang inabandunang gusali. Nang sila na lang ang magkakasama, hinarap ni Huang Huifan ang kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa mapanuring lilang liwanag, seryosong hinihingi ang katotohanan kung saan ito nakuha ang ganoong kakaibang mga skill. Nairita si Ziking sa pagtatanong ng ina, nagreklamo siya na tila itinuturing siyang may nagawang mali matapos niyang bigyan ng guild ng isang napakalaking panalo. Hindi natinag si Huang Huifan at iginiit na sumagot ito. Napanguso na lang si Ziking at umiwas ng tingin. Malamig niyang idineklara na nakuha niya ang madilim na kapangyarihang iyon bilang gantimpala sa pagtalo sa isang malakas na boss. Ngunit sa isang titig pa lang ng kanyang ina, diretsahan siyang tinawag nitong sinungaling, kaya napayuko na lang si Ziking sa tindi ng pagkapahiya. Muling nagliwanag ang mga mata ni Huang Huifan sa matinding pagsusuri. Ipinaalala niya kay Ziking na isa itong mage, at ang mga madilim na skill na ipinamalas nito ay hindi pangkaraniwan para sa kanyang class. Ibinunyag din niya ang malupit na kapalit, kahit panatalo nila ang boss. Ang ginamit niyang spell ay agad na kumitil ng 300 taon mula sa pinagsama-samang lifespan ng buong guild. Patuloy siyang giniit ng kanyang ina, sinabing ang nawalang lifespan na iyon ay nakalaan sana bilang pambayad sa malaking utang nila kay Shadow. Masyado raw mahal ang naging kabayaran kaya hinihingi niya ang buong paliwanag. Dahil sa sobrang inis, tinakpan ni Ziking ang kanyang mukha at sinigawan ang ina na tumigil na. Galit na galit siyang naglabas ng sama ng loob. Aniya, nagbigay siya ng malaking tagumpay pero tila kriminal ang trato sa kanya. Dito na lumabas ang kanyang matinding galit sa pagiging obsesyon ng ina kay Shadow. Idineklara niyang hindi siya magiging isang tuta o sunod-sunran gaya niya. Sawang-sawa na raw siya sa kaduwagan ng kanyang ina at hindi siya magpapaka-control dito. Tinalikuran ni Ziking ang kanyang ina at mayabang na sumumpa na siya mismo ang papatay kay Shadow. Pangako niya, pamumunuan niya ang Faika Heavy Industries hanggang sa maging pinakamalakas na guild ito sa buong Great Sea. Sa desperasyon, sinigawan siya ni Huang Huifan na huminto, at nagbabala na masyado pa siyang bata para intindihin ang malupit na batas ng pananatiling buhay sa mundong ito. Lumapit naman ang kanyang pinsan na may luhang umaagos sa mga mata. Marahan nitong hinawakan ang balikat ni Ziking, nagmamakaawang kumalma ito at iginiit na ang ginagawa ng kanyang ina ay para lang sa kanyang ikabubuti. Dahan-daang lumingon si Ziking, habang ang kaysa isa niyang mata ay nagniningning sa malupit na lilang liwanag. Pabulong niyang inulit ang mga salitang, para sa ikabubuti ko, habang ang kanyang titig ay naging masalimot at puno ng pagnanasang pumatay. Sa isang biglang silakbo ng galit, umikot si Ziking at pinatamaan ng isang malupit na sampal ang mukha ng dalaga, na naging sanhi ng nakapanlulumong pagkabali ng leeg nito. Sumigaw siya at hiningi ang paliwanag ng kanyang ina kung bakit siya pinipilit sa isang pangit na babaeng gaya nito kung talagang ang ikabubuti lang niya ang iniisip nito. Bumagsak ang dalaga sa lupang daanan nang wala ng buhay. Tulala sa gulat at sindek si Huang Huifan, wala siyang nagawa kundi itaas ang kanyang kamay habang sinisigawan si Ziking at tinatanong kung anong karumal-dumal na bagay ang ginawa nito. Habang nakatayo sa tapat ng bangkay, walang awang pinanood ni Ziking ang paglaho ni Shaohui bilang mga gintong butil ng liwanag. Kinumpirma ng system na napatay niya ito, at nagpakawala si Ziking ng isang nakapangangilabot na buntong hininga ng kasiyahan. Kahit bahagyang pinagpapawisan, nanatili siyang matatag habang naglalagablab pa rin ang kanyang mga mata sa madilim na enerhiya ng abis. Malamig niyang binigyang katwiran ang kanyang ginawa, sabay bulong na wala silang itinirang pagpipilian sa kanya. Nang hindi lumilingon, naglakad palayo si Ziking patungo sa mapanglo na kaparangan. Habang tuluyang naglalaho ang mga butil ng liwanag ni Shaohui, desperadong iniabot ni Huang Huifan ang kanyang kamay, umiyak at nagmamakaawang bumalik ang anak, ngunit binaliwala lang ni Ziking ang kanyang mga pagsamo. Samantala sa kabilang dako, ang pinunong may pulang mata mula sa Country M ay nakatayo sa tapat ng mga bangkay ni Chukong Chen at Zuma. Ang kanyang kamay ay naglalagutok sa madilim na pulang kidlat habang itinataas ang mga ito. Gamit ang kanyang nakapangangilabot na class abilities, kinuha niya ang mga natitirang skills mula sa kanilang mga bangkay. Malamig niyang pinuri ang mga kapangyarihang nakuha at pinagpahinga ang kaluluwa ng kanyang mga tauhan. Makalipas ang 3 araw, sa base ng Faika Heavy Industries sa loob ng Magic Cleaning Tower, isang gwardyang naka-armor ang casual na humihilab dahil sa sobrang pagkabagot.
Biglang napalitan ang kanyang mukha ng matinding pagkalito at takot ng isang dambuhalang anino ang bumalot sa buong paligid. Ang kalansay na dragon na si Osiris ay mabilis na bumaba mula sa langit sa gitna ng umaalimpuyong lilang enerhiya. Napasigaw sa takot ang gwardya, sa pag-aakalang isa itong pag-atake ng isang giant dragon boss. Nagkagulo ang mga miyembro ng guild sa paligid. May sumigaw na maghanda sa laban, habang ang isang nakakapa naman ay desperadong nag-utos sa lahat na ibaba ang kanilang mga armas at tumakas na. Sa gitna ng kaguluhan, kalmadong nagsalita si Shadow habang nagniningning ang kanyang mga dilaw na mata, at sinabihan ang nagkakagulong madla na kumalmalang. Ipinakilala niya ang kanyang sarili at hininging ilabas ang kanilang guild leader na si Huang Huifan, dahil naroon siya para maningil ng utang na 800 taon ng lifespan. Sa takot na mapagtantong ang maalamat na si Shadow pala ang nakasakay sa dragon, agad na lumuhod ang ahenteng nakakapa bilang tanda ng pagsuko. Kinakabahan siyang humingi ng paumanhin at sinabing maling oras ang pagdating ni Shadow dahil wala roon ang kanilang pinuno, bagay na ikanalito ni Shadow dahil mayroon silang usapan. Habang nanginginig pa rin sa pagkakaluhod, ipinaliwanag ng miyembro na 2 araw na ang nakalilipas nang magkaroon ng matinding away sina Huang Huifan at ang anak nito. Simula raw noon, hindi na nag-login ang dalawa, kaya naman wala ring kaalam-alam ang buong guild sa kung nasaan sila. Ang takot na kasapi ng guild ay nagsabi na ang kanilang leader ng guild at ang anak nito ay nagkaroon ng matinding alitan ilang araw na ang nakararaan, at simula noon, hindi na sila nag-login. Tahimik na iniisip ito ni Shadow, na alam na kadalasan ay tapat si Huang Huifan sa kanyang mga pangako. Napag-isip-isip niyang tiyak ay may malubhang hindi may iwasang problema si Huang Huifan sa tunay na buhay na naging dahilan upang hindi matuloy ang kanilang kasunduan. Bigla, nakatanggap si Shadow ng isang abiso mula sa isang kontak tungkol sa isang mabilisan at mataas ang gantimpalang misyon. Detalyado sa mensahe na ang mga labi ng nawasak na guild ng Black Dragon ay tumakas patungong katimugang rehiyon ng Nanua. Ipinaliwanag ng kontak na ang mga manlalaro sa Nanua ay karaniwang kalmado at mas gustong mag-relax, ngunit ang mga tumakas na labi ng guild ay nagsanib sa kanilang pangunahing punong tanggapan sa rehiyon at naglunsad ng isang napakalakas na pag-atake. Ang karahasan ay ganap na nagbago ng buong rehiyon ng Nanua, kaya't nagpadala ng distress signal ang mga lokal na opisyal upang humingi ng tulong kay Shadow laban sa Purple Dragon Magic na sumisira sa kanilang lungsod. Pinag-isipan ni Shadow ang kanyang mga opsyon at tinanggap ang misyon, na napansin niyang hindi pa siya nakapunta sa rehiyon ng Nanua. Sa kanyang mga alaala mula sa nakaraang buhay, alam ni Shadow na pamumunuan ni Huang Huifan ang Faika Heavy Industries upang maging isang top guild, kaya't naniwala siyang hindi siya nasa agarang panganib ng kamatayan. Inutusan ni Shadow ang gwardya na ipaalam sa kanya sa oras na mag-login muli si Huang Huifan upang makabalik siya agad. Sinakyan ni Shadow ang kanyang malaking skeletal dragon na si Osiris at umangat sa kalangitan. Ipinadala niya ang mensahe sa kanyang kontak na makararating siya sa Nanua sa loob ng 1 oras, na ikinagulat ng kontak, dahil nangangahulugan ito na ang dragon ay lumilipad sa supersonic na bilis. Samantala, sa tunay na mundo, ang malakas na ulan ay bumuhos sa madilim na kalangitan ng kabisera ng Magic City. Isang malungkot na Huang Huifan ang naglalakad ng mag-isa sa isang bagyong gabi, naghahanap sa madamong pampang ng ilog sa ilalim ng isang malaking tulay. Natagpuan niya ang kanyang anak na si Ziking, nakatago sa ilalim ng ulan, nakadikit sa konkretong suporta ng tulay. Nang lumapit siya, hindi makatingin si Ziking. Ang isa sa mga mata nito ay kumikislap ng mahina ng isang hindi likas at mapanirang asul na liwanag. Dahan-daang tinanong ni Huang Huifan kung maaari na siyang umuwi. Ipinahayag niyang inimbestigahan niya ang madilim na kapangyarihan ng anak at natuklasang nagmumula ito sa isang bagay mula sa kailaliman. Mahigpit niyang pinaalalahanan si Ziking na bagamat ang mga kakayahang ito ay nagdudulot ng hindi kapani-pani walang lakas, tiyak na sisirain ito ang kanyang katinuan at gagawin siyang isang alipin ng kadiliman. Umiiyak na inamin ni Huang Huifan kay Ziking na pinabayaan niya ang damdamin ng kanyang anak, at napagtanto niyang ang kanyang kapabayaan ay nagtulak sa anak upang maghanap ng mapanganib na mga shortcut upang patunayan ang kanyang sarili. Taos-puso niyang inamin na siya ay nagkamali. Nakatayo siya sa ibabaw ng anak sa gitna ng ulan, at ipinaliwanag na habang nauunawaan niya ang hangarin nitong palakasin ang kanilang guild, hindi pwedeng magmadali upang magtagumpay. Pinayuhan niyang alalahanin ang matinding batas na ang lahat ng bagay ay may katumbas na presyo. Inabot niya ang kanyang kamay at nangako siyang igagalang ang mga desisyon ni Ziking mula noon,
At hindi na siya tretuhin tulad ng isang bata o pilitin sa mga relasyon na hindi niya nais. Hiniling niyang bumalik si Ziking upang magtulungan sila sa pagbuo ng kanilang guild bilang magka-partners. Tumutok na tumingin si Ziking, ang mga luha ay dumadaloy mula sa kanyang kumikislap na mga mata, at mahinang tinawag ang ina. Bigla, isang kumikislap na berdeng portal ang bumukas sa pader sa likod nila, at ang leader na may pulang mata ay lumabas. Pinutol niya ang sandaling iyon at binigyan ng babala si Ziking na ang pagbabalik sa kanyang ina ay magdudulot lamang ng pag-uulit ng nakaraan at mananatili siyang nasa ilalim ng kontrol nito. Sa isang hindi mahahawakan na kalagayan ng Soul Walker, na hindi tinatabla ng anumang pinsala, tinanong ng leader na may pulang mata si Ziking kung ano ang pipiliin niya kung iaalok sa kanya ang kapangyarihan upang matupad ang kanyang mga pangarap. Naguguluhan at nag-aalala, tinanong ni Huang Huifan ang intruder kung sino siya, ngunit hindi siya pinansin ng leader na may pulang mata. Tinukso ng leader na may pulang mata si Ziking sa pamamagitan ng pangako na gagawing pinakamalakas ang kanilang guild sa kabisera ng Magic City. Gagawin niyang pinakamataas na mage si Ziking at tutulungan siyang patayin si Shadow at mangibabaw sa leaderboards. Habang nakangiti ng masama, tiniyak ng leader na may pulang mata kay Ziking na madali niyang matutulungan ito upang makamit ang mga layuning iyon. Protektado ang anak, sumigaw si Huang Huifan na hindi niya papayagan na lokohin siya ng isang estranghero. Inihulog niya ang kumikislap na mga purple na magical chains at inutusan ang intruder na huminto. Pinilit niyang itapon ang kanyang phantom chain sa leader na may pulang mata upang itali siya. Ngunit malamig na tinitigan ng leader na may pulang mata ang mga kadena habang dumadaan ito ng walang epekto sa kanyang intangible na katawan. Napako si Huang Huifan sa matinding pagkabigla ng mabigo ang kanyang atake, na hindi tumama sa anyo ng leader na may pulang mata. Dahil doon, bigla ang inatake ng leader na may pulang mata si Huang Huifan ng mabilis, at malupit na hinawakan ang ulo nito. Gumamit siya ng isang epic tier na warrior skill na marahil ay nakuha mula sa isang bangkay at isinasagawa ang isang matinding heroic throw, na inihambalos ang ulo ni Huang Huifan sa lupa na nagdulot ng pagkabasag ng konkreto. Nakatayo sa ibabaw ni Huang Huifan na sugatan, tinukso siya ng leader na may pulang mata. Nabigo siya sa lakas ng isang top-grade Xiao Guild, at pinagtawanan ang mga ambisyon ni Huang Huifan, na nagsabing ang mahina niyang kapangyarihan ay hindi makakamit ang kanyang mga pangarap. Pagkatapos, nagsalita siya kay Ziking, inamin na tama si Huang Huifan na ang Abyssal Vase ay dahan-daw ang pinapalala ang isipan ng mga gumagamit nito. Ngunit ibinunyag ng leader na may pulang mata ang isang mahalagang detalye na hindi ipinaalam ni Huang Huifan. Maaaring malinis ang pagkakadumis ng abyssal corruption, na nag-iwan kay Ziking na naguguluhan, at patuloy na pinapalakas ng leader ang batang lalaki. Sinabi ng leader na may pulang mata na itinago ito ni Huang Huifan upang mapanatili ang kontrol kay Ziking. Binigyan niya ng babala si Ziking na hindi siya makakamit ng tunay na kalayaan o respeto sa ilalim ng anino ng kanyang ina. Habang dumudugo sa lupa, nagmakaawa si Huang Huifan kay Ziking na huwag makinig sa leader na may pulang mata. Inamin niyang may paraan ng paglilinis, ngunit kinakailangan nito ang isang natatanging hidden class na tinatawag na exorcist, at inihayag niyang ang tanging kilalang exorcist ay patay na. Bigla, mga kumikislap na pulang scars na may hugis bituin ang lumitaw sa braso ng leader na may pulang mata, na nag-apoy sa kanyang kamay ng naglalagablab na pulang enerhiya. Tinignan siya ng leader na may pulang mata at tinanong kung sino ang nagsabi kay Huang Huifan na patay na siya. Ipinasa ng leader na may pulang mata ang kumikislap na pulang enerhiya kay Ziking, na nag-activate ng exorcism skill. Ang makapangyarihang kakayahang ito ay nagbawas ng kalahati ng mga negatibong epekto, kabilang ang abyssal corruption. Nang suriin ni Ziking ang kanyang system interface, nakita niyang bumaba ang abyss gauge nito, na nagdulot ng pagkabighani sa kanya na tunay nga ang paglilinis. Si Huang Huifan ay naparalisa sa labis na gulat at hindi makapaniwala. Nagsalita siya ng pautol-utal at tinanong kung paano ito posibleng mangyari. Siguradong patay na ang exorcist, at nagtanong siya kung sino talaga ang lalaking ito. Subalit hindi na siya pinansin, at samantalang si Ziking na labis na nasiyahan, ay ikinuyom ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Nasisiyahan na ang paglilinis ay nangangahulugang maaari siyang magkuha ng higit pang kapangyarihan mula sa abyssal item ng ligtas. Desperado, pinagbalaan ni Huang Huifan si Ziking na ang tunay na exorcist ay isang babae, kaya't ang lalaking ito ay isang peke. Sinabi ng leader na may pulang mata kay Ziking na gamitin ang kanyang sariling paghatol upang malaman kung ano ang tunay. Pagkatapos, inactivate niya ang isang skill na tinatawag na Yin Yung Harmony upang kontrolin ang mga emosyon ni Ziking.
Bamulong siya na ginamit lamang ni Huang Huifan ang pagmamahal upang pagdikitin siya at ipagkait ang kanyang tunay na halaga. Hinikayat niya si Ziking na patayin siya, at ipinangako na kapag wala na siya, walang sinuman ang magkokontrol sa kanya. Tinutukso ni Ziking ang kanyang mga emosyon, at walang kibo siyang tinitigan ng kanyang ina. Tinupok ng corruptive na pulang aura, kinuha ni Ziking ang kutsilyo mula sa lupa. Mula sa lupa, desperadong nagmakaawa si Huang Huifan na magising siya at kumawala sa mahikang hawak sa kanya ng estranghero. Nakatayo si Ziking sa ibabaw ng kanyang ina, hawak ang kumikislap na talam. Humihiling si Huang Huifan na magising siya at magtakda ng landas upang makalaya. Ngunit hindi pinansin ang kanyang desperadong mga sigaw, itinaas ni Ziking ang kutsilyo, at pinili niyang yakapin ang dilim. Habang mahina at huling tinawag ni Huang Huifan ang pangalan ni Ziking, malupit na ibinagsak ni Ziking ang armas. Isang brutal na slash ang ibinigay ni Ziking. Hawak ang dagwang kutsilyo, humarap siya sa lider na may pulang mata. Walang anumang pagsisisi, tinanong niya ang lalaki kung talagang tutulungan siya nitong makuha ang lahat ng kanyang nais. Tahimik na sumang-ayon ang lider. Tinutupok ng madilim na mahika si Ziking, at isang nakakakilabot at maniac na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Masaya sa kanyang bagong landas, sinabi niya sa lider na magsimula na at tinanong kung ano ang susunod nilang gagawin. Habang nakatayo sa ibabaw ng katawan ng kanyang ina na walang buhay, may dagwang kutsilyo sa kamay, tumawa si Ziking. Pagkatapos, tinanong niya ang lider tungkol sa kanilang plano. Inactivate ng lider na may pulang mata ang isa sa kanyang mga magical card at ipinatawag ang isang bagong kakayahan. Gamit ang ninakaw niyang divination skill, nag-project siya ng isang kumikislap na pulang portal sa kalangitan habang nagmamasid si Ziking sa pagkabigla. Ipinakita ng spell ang isang malupit na propesya. Isang dambuhalang naglalagablab na meteor na dumadaan sa isang pulang kalangitan. Ang propesya ay nagbabala na ang kailaliman ay kakainin ng langit at isang pulang kakilakilabot na bituin ang magwawasak sa lahat ng dilim. Tinutok ni Ziking ang tingin sa apokaliptik na pangitain, nalilito sa ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ng lider na may pulang mata na ang kapangyarihang ito ay sasaklaw sa buong Great Sea, kaya't walang sinuman ang makakatakas, kahit si Shadow. Binanggit niya na ang kadiliman na dapat sirain ay maaaring si Shadow o maging si Ziking mismo. Nanlaki ang mga mata ni Ziking nang mapansin ang nakakatakot na kahulugan na maaaring mamatay siya sa darating na apocalypse. Tiniyak ng lider na may pulang mata na bagamat hindi maiiwasan ang kaganapan, ang kaligtasan ay nakasalalay sa pagsusumikap ng tao. Pinayuhan niyang palakasin ni Ziking ang lakas ng kanyang guild gamit ang abyssal powers para sa magiging labanan kay Shadow. Ipinakita ng lider ang isa pang kumikislap na pulang card at iniabot ito kay Ziking. Matapos ayusin ang kanyang pawn, pumasok ang lider na may pulang mata sa Misty Knight, at nangakong babalikan si Ziking kapag dumating ang tamang panahon. Mag-isa sa dilim, buong pusong niyakap ni Ziking ang kanyang corruption. Kumislap ang kanyang mga mata ng pula habang tinanggap niya ang bagong misyon. Ibinuga ni Ziking ang kanyang dark magic, iniabot ang kamay sa katawan ng kanyang ina. Binalot niya ang katawan ni Huang Huifan sa umiikot na pulang enerhiya, sinimula ng abyssal puppet spell. Ang madilim na mahika ay pumasok sa katawan ni Huang Huifan, dahilan para sumigaw siya habang ang mga mata nito ay nagningning ng pulang liwanag. Binuhay muli siya ng skill bilang isang undead puppet, na nakakabit sa kanyang kalooban, ngunit napanatili ang lahat ng kanyang kakayahan mula sa buhay. Nakatayo sa likod ng kanyang muling buhay na ina, pinanood ni Ziking si Huang Huifan na humiling ng utos mula sa kanyang master. Lubos na tinatanggap ang kabaliwan, inihayag ni Ziking na magsasama sila ngayon upang buuin ang kanilang guild. Samantala, sa katimugang rehiyon ng Nanua, ang tanawin ay tinataka ng isang dambuhalang tore na nakatayo sa ibabaw ng mga nasirang kalsada ng lungsod. Tapat sa kanilang laid-back na kalikasan, mas pinili ng mga lokal na manlalaro ang mag-relax. Habang nag-aabutan ng Red Horse at pulutan, isang manlalaro ang nagsabi na oras na para magpahinga. Isang grupo ng mga manlalaro ang nagpapalipas oras sa pampang ng ilog habang pinaaalalahanan ang isa't isa na mag-enjoy muna ng Red Horse. Ang kanilang tahimik na hapon ay naabala ng isang dambuhalang level 18 na dalawang ulo na bulbos ang lumitaw sa kanilang likuran na may malalakas na atungal. Sa halip na matakot, isang inis na mangingisda ang sumigaw sa dambuhalang hayop na tumahimik, nagrereklamo na ang ingay ng hayop ay nagpapaalis ng mga isda. Dahil sa naiinis sa monster na sumira sa kanilang oras ng pagpapahinga,
ibinaba ng mga manlalaro ang kanilang mga inumin at chinanel ang kanilang magical aura, iniutos sa grupo na magsimula ng atake. Magkasama nilang isinagawa ang kanilang pag-atake. Isang manlalaro ang nagbigay ng isang freezing beam sa isa sa mga ulo ng bull, nag-apply ng crowd control upang pigilan ang monster na mag-synchronize ng spells. Pinangunahan ng isang armored warrior at isang mage ang atake, iniutos sa armor breaking team na targetin ang mga mahihinang vital points habang ang damage dealers ay sumunod. Inutusan nila ang lahat na tapusin agad ang laban. Malaking damage ang ibinigay ng mga manlalaro, mabilis na nauubos ang health bar ng boss. Bilang tugon, ang mga mata ng monster ay kumidlat ng matinding galit na apoy. Tinulak sa bingit ng galit, pumasok ang hayop sa berserk na estado. Nagpalabas ito ng isang malakas na shockwave na nagwasak sa lupa, at ipinadala ang isang mangingisda sa kalangitan. Nang matanto nilang masyadong delikado at galit na ang boss, nagpanik ang mga frontline players at nagsimulang tumakbo palayo. Habang tumatakbo sila, sumigaw sila para ang kanilang leader ng guild na ang bahala sa halimaw. Tumugon sa tawag, isang tan-skinned na babae na may puting buhok at batang edad ang bumagsak mula sa itaas, na itinapon ang kanyang inumin na milk tea. Tumayo siya ng matatag, may seryosong titig, hawak ang isang fishing rod bilang sandata. Nakasuot ng simpleng Spartan na tsinelas, mabilis siyang tumalon pataas patungo sa dambuhalang hayop. Sinasaway ang hayop dahil sa pagsira nito sa kanilang pahinga. Maingat niyang inihagis ang kumikislap na berdeng linya ng kanyang fishing rod patungo sa malaking toro. Ang magical line ay lumawak at paikot na pumulupot sa katawan ng boss, na nagbigay daan para tuluyang ma-immobilize ito. Habang may kumpiyansang ngiti, naghanda ang leader ng guild para sa panghuling hampas. Hinayla niya pabalik ang fishing rod, na nag-trigger ng kanyang ultimate skill. Ang matalim na linya ay dumaan sa katawan ng monster, na nagdulot ng fatal na suntok at tuluyang nagpatamba sa natitirang health nito. Nang tumapak sa lupa ang leader ng guild, inanunsyo ng sistema na siya ang pumatay sa bull boss. Ang kakayahan ng kanyang skill ay makulong ang mga target bago magbigay ng damage batay sa kanilang kulang na health. Nawala ang boss at nagdulot ng mga gintong loot orbs. Ang mga manlalaro sa paligid ay nagsimulang magsaya. Pinupuri si Sister Hai para sa kanyang perpektong damage calculation at sabay-sabay nilang inawit ang catchphrase ng kanilang fishing-themed guild. Tumawa si Sister Hai, at idineklara na tungkulin niyang protektahan ang rehiyon ng Nanoa. Ipinahayag na siya ay may natatanging hidden class na fishing master, isang assassin role na gumagamit ng fishing rod para sa ranged attacks, na nagpapakita ng kanilang lifestyle. Isang kasapi ng guild ang tumawag na handa na ang mga inumin at pulutan. Masayang tumakbo ang grupo patungo sa kanilang mga lamesa, iniwan ang loot sa damuhan at ipinagpaliban na lang ito upang makuha mamaya upang hindi nila mamiss ang oras ng inuman. Nakangiti si Sister Hai, kumaway, at sumunod sa kanyang team pabalik sa kanilang tahimik na pahinga, iniwan ang mga napanalunang gamit ng laban para sa ngayon. Habang tinatangkilik ng mga manlalaro sa Nanoa ang kanilang tsaa, nanatiling hindi magalaw ang mga kumikislap na loot orbs. Hindi nila alam, isang tunog ang nagmula sa mga malapit na palumpong. Isang kalbo at punit-punit na lalaking may asul na mata, isang labi ng Black Dragon Guild, ang sumilip mula sa likod. Nilapastangan niya ang Nanoa Guild dahil iniwan nila ang mahalagang loot para lang magpahinga at inutos sa kanyang mga tauhan na magtulungan. Ginamit ng mga miyembro ng Black Dragon ang isang level 15 na group stealth skill, ang Shadow Veil, na lumikha ng isang camouflage dome habang sakin nilang inaagaw ang mga iniwang orbs. Habang nag-uusap ang mga manlalaro ng Nanoa tungkol sa kanilang pangingisda, ang mga nakatagong magnanakaw ay humihikbi. Iniisip na ito na ang perpektong pagkakataon para umatake habang ang kanilang mga target ay abala at walang gwardya. Inalis ng leader ng Black Dragon, si Zentil, ang kanilang stealth at inactivate ang buff na tinatawag na Boiling Blood Domain. Sa isang naglalagablab na aura, pinataas nito ang mga attributes ng kanyang mga kasamahan at iniutos na patumbahin ang mga mangingisda. Sumugod ang mga miyembro ng Black Dragon mula sa matataas na damo, may hawak na mga armas, at inambush ang mga relax na manlalaro ng Nanoa. Si Sister Hai at ang kanyang mga kasamahan sa guild ay nabawian ng buhay na hindi nakahanda. Itinaas ni Zentil ang kanyang blade upang hampasin ang naguguluhang si Sister Hai at ang natatakot na kasamahan ng guild. Nagsimula ang kaguluhan habang ang mga umaatake ay pinapalakas ang kanilang mga hampas, nagtatawanan at sumisigaw para sa kanilang pagkauhaw sa dugo. Ang tahimik na pahinga para sa inuman ay nagkagulo,
habang ang mga manlalaro ay sumisigaw at ang mga debris ay tumilapon. Nakatayo ng may tagumpay sa gitna ng lot, ikinuyong ni Zentil ang kanyang mga kamao, at idineklara na ito ang brutal na ambush na nararapat para mangyari sa mga baboy ng Great Sea. Ang kasiyahan ay naputol ng isang subordinate ang nag-abiso kay Zentil, binigyan siya ng babala tungkol sa isang bagay na papalapit mula sa langit ng mabilis. Tumangala si Zentil at nagpanik nang makilala ang banta bilang si Shadow. Nang malaman na tama ang intel mula sa mga nakaligtas sa Magic Capital, iniutos niya sa kanyang mga tao na muling itapon ang kanilang stealth veil at umatras. Sa mataas na kalangitan, ang dambuhalang skeletal dragon ni Shadow na si Osiris ay bumagsak mula sa langit, tumama ng mabigat sa nasirang lungsod. Nakatayo sa ibabaw ng kanyang dragon, na may kumikislap na dilaw na mga mata, tumingin si Shadow sa paligid ng desyertong battlefield, nagtataka kung huli na ba ang kanyang pagdating. Nang makita ang mga hindi nakolektang orb sa lupa, napag-isip-isip ni Shadow na ang kalaban ay tumakas ng may kaba pagkatapos ng isang maagang babala tungkol sa kanyang pagdating. Nagtataka siya kung paano siya natukoy ng mga ito, dahil naglakbay siya gamit ang kanyang absolute stealth na kakayahan. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan, o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.